kay Pangulong Marcos Jr., kasing halaga ng pagkain ang tubig, kung kaya't kailangan ng maayos at mabilis na pamamahala sa ating water resources. Alinsunod na rin sa ating mga Sustainable Development Goals ng United Nations at pagbuo ng master plan ng mga pagkukunan ng malinis na tubig. Kaugnay nito, isang water project ang inilunsad sa Ubay, Bohol sa tulong ng NGO, LGU at the German government para matiyak na may ligtas at malinis na tubig ang komunidad. Kaya naman, panoorin natin ito. Malapit sa baybayin sa hilagang silangan ng isla ng Bohol, matatagpuan ang payapang komunidad ng Ubay, kung saan pangingisda ang tanging kabuhayan at sa simpleng pamumuhay ng komunidad nakakabit ang kanilang matinding pangangailangan sa malinis at maiinom na tubig. Nung after audit kasi, pahirapan kami sa tubig, lalong-lalo na yung sa inumin. Noon, sa balon lang. At sa ngayon, parang hindi na, ayaw na sa balon. May mga refilling na magbinta dito ng tubig. Tapos bibilan lang kami pag-inom at saka pagsaing. Mabigat sa bulsa ang 25 to 30 pesos na tubig na mabibili pa sa karatig bayan. Kaya isang proyekto ang matagumpay na inilunsad sa pangunguna ng Sibol ng Agham at Teknolohiya na pinondohan ng German Embassy in the Philippines, Miserior, at sa pakikipagtulungan ng local government unit ng Bohol. Iyan ang solar-powered water project na may UV filtration system. I'm very proud, I must say, that the German government was able to fund the project. It's a very good example, and I think it will set a positive example for more work in the future. It's a good example for empowering the people at local communities, and it's also a good example of how not only our governments but also our people can work together for the benefit of the people here on the ground. The project is aligned with the commitment of the governor na tulungan ang community. So ito na yun. Sibat accordingly have 3 projects here in Bohol, 1 in Ubay, 1 in Carmen, and 1 in Mabini. Ang nauna pa lang, ito pa lang nasa Ubay. Support could really respond to and could be sustained and could be replicated to so many more communities in the Philippines which are in need. Tinatayang mahigit 200 gallons kada araw ang mabibigay ng nasabing water station. Ang tubig na makukuha sa ground ay dadaan sa proseso ng purifying, kung saan tatanggalin ang dumi at amoy ng tubig. At ang proseso na ito ay gagana sa pamamagitan ng solar energy at maaari ding gumamit ng kuryente. Ang proyekto ay pinagtulungan ng komunidad kung saan sila rin ang nagtrabaho. We always ensure na there is a commitment from the people's organization and from the community to own it, to manage it, and to ensure that it will be sustained. Members talaga yung pinupupusa namin. Gagawa kami ng mga palisiya na 10 pesos lang per gallon para gaan sa bulsa at sa makatulong na din sa bawat isang pamilya. One thing is for sure, I mean, we and other partners will remain very faithful to the Philippines. Malaki man ang naging suliranin ng proyekto dahil sa georesistivity machine, ngunit dahil sa pagtutulungan ng ilang grupo ay naisakatuparan ang proyektong matagal nang inaasam ng komunidad. Ika nga, sabi water is life, kaya ngayon mas masigla na ang buhay para sa komunidad ng Ubay.